Kaya mo bang maging masaya kahit na nagdurusa? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, verses 34 to 42, and I read it for you. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, respected by all the people, stood up and ordered the man to be put outside for a short time. Then he said to them, "Fellow Israelites, consider carefully what you propose to do to these men. For some time ago, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. But he was killed, and all who followed him were dispersed and disappeared. After him, Judas the Galilean rose up at the time of the census and got people to follow him. He also perished, and all who followed him were scattered. So, in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. Because if this plan for this undertaking is of human origin, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. In that case, you may even be found fighting against God." They were convinced by him, and when they had called in the apostles, they had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. As they left the council, they rejoiced that they were considered worthy to suffer dishonor for the sake of the name. And every day in the temple and at home, they did not cease to teach and proclaim Jesus as the Messiah. Normal na po yata na iugnay natin ang saya sa kaginhawaan ng buhay. Masaya tayo kapag maayos ang buhay, kapag walang problema, kapag natutupad ang ating mga plano. Ngunit kapag dumating ang paghihirap, kagaya po ng pagkawala, sakit, kabiguan, parang nawawala rin ang saya. Kaya napapatanong po tayo, kaya ba talagang maging masaya sa gitna ng pagdurusa? Sa pananaw ng mundo, tila imposible ito. Ngunit sa pananampalataya, may mas malalim na uri ng kagalakan. Isang kagalakang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos. Ang tunay na kagalakan ay hindi lamang emosyon. Ito'y bunga ng pagtitiwala. Kahit may luha, may kapayapaan. Kahit may sakit, may pag-asa pa rin. Makikita natin ito sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Hindi sila ligtas sa paghihirap. Sila'y inuusig, nasasaktan at sinusubok. Ngunit sa kabila nito, nananatili silang matatag at puno ng kagalakan. Sa tingin natin, bakit kaya? Dahil alam natin na ang kanilang pagdurusa ay may kabuluhan. Ang kanilang pagtitiis ay hindi walang saysay. Ito ay naging daan upang mas mapalapit sila sa Diyos at mas maging totoo ang kanilang pananampalataya. Sa ating sariling pamumuhay, maaring hindi natin agad maramdaman ang saya sa gitna ng problema. At ayos lang po yun. Hindi hinihingi ng Diyos na magpanggap tayo. Ngunit inanyayahan niya tayong magtiwala na sa kabila ng dilim, may liwanag na lilitaw. Na sa bawat pagsubok may biyayang nakatago, na ang ating pagdurusa ay hindi katapusan ng kwento. Ang kagalakan sa gitna ng paghihirap ay hindi nangangahulugang wala ng sakit. Ito ay paniniwala na ang Diyos ay kasama natin sa mga sakit ng ating buhay. At kung kasama natin siya, may dahilan pa rin para umasa, maniwala, at maging masaya sa mga malalim na paraan. Kaya opo, posible ang kagalakan sa gitna ng pagdurusa. Hindi dahil madali ang buhay,
kundi dahil dakila ang Diyos na naghahatid ng pag-asa at kaginhawaan sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aming mga paghihirap, tulungan mo kaming makita ang iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong marunong magtiwala at makatagpo ng kagalakan kahit sa gitna ng mga sakit sa buhay. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.